Humihinga ang umaga sa gilid ng sapa. Dala ng amihan ang amoy ng basang lupa at ng mga bulaklak ng talahib na sumasayaw sa mahinang hangin. Sa isang maliit na barong-barong na gawa, sa pinagtagpi-tagping kahoy at yerong kinakalawang unang gumising ang liwanag sa mga mata ni Elara Reyes. Hindi pa man sumisikat ang araw, bahagi na ng kanyang katawan ang pagbangon sa katahimikan. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa kanyang papagmaingat na huwag lumikha ng anumang ingay na maaaring gumising sa kanyang lola Elena na mahimbing na natutulog sa kabilang sulok. Sa murang edad na 25, si Elara ay may mga matang nakakita na ng higit pa sa kayang dalhin ng kanyang edad. Mga matang may bahid ng pagod, ngunit puno ng hindi masisirang kapayapaan. Sa maliit nilang kusina, ang unang ginawa ni Elara ay magsalang ng pinakuluang dahon ng lagundi at oregano. Ang halimuyak nito ay kumalat sa loob ng kanilang munting tahanan, isang amoy na para kay Elara ay simbolo ng pag-aaruga at kaligtasan. Habang kumukulo ang tubig, inihanda niya ang kanilang almusal, isang tasang sinangag at 2 pritong itlog. Sapat lamang, palaging sapat. Apo, mahinang tawag mula sa silid. Gising na si Lola Elena. Ngumiti si Elara at dinala ang isang baso ng mainit na pinakuluang halamang gamot. Inumin niyo po muna, tula. Para sa likod ninyo, sabi niya, habang marahang inaalalayan ang matanda na makaupo. Kulubot na ang mga kamay ni Lola Elena, ang bawat guhit ay tila isang kwento ng kahirapan at katatagan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malinaw, puno ng karunungang hindi matututunan sa anumang libro. Ang tunay na lunas, Elara, ay hindi lang nasa dahon. Paalala ng matanda, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Nasa pag-aalaga. Nasa haplos ng kamay na nagbibigay. Tumango si Elara. Ito ang pilosopiyang kanyang kinalakihan, isang mundong kung saan ang paghilom ay hindi nangangailangan ng mamahaling reseta, kundi ng pasensya, kaalaman at pusong handang makinig. Ang mundong iyon ay tila isang panaginip kapag tumapak na si Elara sa kanyang lugar ng trabaho, ang Montemayor Medical Center. Isang halimaw na gawa sa bakal salamin at malamig na marmol. Dito ang amoy ay hindi na lagundi, kundi disinfektante. Ang tunog ay hindi na agos ng sapa, kundi ang ugong ng mga makina at ang walang katapusang langit-ngit ng mga sapatos sa makintab na sahig. Isa siyang tagalinis, isang anino na may dalang mop at basahan. Sa mga mata ng mga doktor na nagmamadali, ng mga nurse na abala at ng mga pamilyang mayayaman, si Elara ay halos hindi nag-e-exist. Bahagi lamang siya ng kapaligiran, isang presensyang naririyan, ngunit hindi nakikita. Ngunit may mga nakakapansin sa kanya, hindi ang mga nasa itaas, kundi ang mga nasa ibaba, ang mga pasyenteng mag-isang nakahiga sa kanilang mga kama, naghihintay ng kahit anong senyales ng pag-aaruga. Isang umaga, habang nililinis niya ang sahig ng regular ward, narinig niya ang pagtangis mula sa isang silid. Si Aling Flora, isang matandang babaeng nalilito, at hinahanap ang kanyang asawang matagal nang pumanaw. Ramon, nasaan ka na ba, sigaw ng matanda, sinusubukang bumangon. Isang nurse ang pumasok, halatang naiirita. Aling Flora, humiga na po kayo. Wala po si Mang Ramon dito, sabi ng nurse, pilit na ibinabalik sa higaan ng matanda. Dahan-dahang pumasok si Elara. Tumigil siya sa gilid ng kama at nagsalita sa isang boses na kasing hina ng bulong. Aling Flora, naalala niyo po ba ang amoy ng sampagwita pagkatapos umulan sa probinsya na tigilan ang matanda? Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagtataka. Hinog na po ang mga mangga sa puno ni Mang Ramon, patuloy ni Elara. Hinihintay na po niya kayong umuwi, pero sabi po niya nga, magpahinga muna kayo. Hinaplos ni Elara ang magaspang na kamay ni Aling Flora. Sa ilalim ng kanyang haplos, dahan-dahang kumalma ang matanda.
Ang mabilis niyang paghinga ay bumagal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong Ramon bago muling nakatulog. Napatingin ang nurse kay Elara, may halong pagtataka at kaunting pagdududa. "Swerte ka lang siguro," sabi nito bago umalis. Ngumiti lang si Elara at tahimik na ipinagpatuloy ang pagpupunas ng sahig. Ang kanyang mga kamay, sanay sa paglilinis ng dumi, ay may kakayahang linisin din ang takot sa puso ng iba. Ang katahimikang yon ay biglang nabasag. Isang matinis na sirena ng ambulansya ang pumunit sa himpapawid, papalapit at papalakas. Biglang nagkaroon ng kaguluhan. Nagtakbuhan ang mga nurse. Mabilis na naglakad ang mga doktor patungo sa emergency entrance. Napatigil si Elara sa gitna ng hallway. Hawak ang kanyang mop, isang hindi gumagalaw na tuldok sa gitna ng rumaragasang alon. Isang makintab at itim na luxury ambulance ang huminto sa harapan. Agad na bumukas ang pinto. Iniluwan nito ang isang stretcher na may lulang matandang lalaking walang malay. Maputla ang kanyang mukha, may nakakabit na oxygen mask at napapalibutan ng mga tubo. Ang isang kamay nito ay nakalawit sa gilid isang kamay na may suot na gintong relo na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital. Si Don Ricardo Montesilio, yan bulong ng isang nurse sa kanyang kasama. Ang may-ari ng Montesilio Holdings, dinala papasok ang stretcher at sa pagdaan nito, sa harap ni Elara, hindi ang mamahaling relo o ang tensyon sa paligid ang kanyang napansin. Nakatuon ang kanyang mga mata sa mukha ng matanda. Kahit walang malay, may bakas doon ng isang bigat, isang kalungkutang hindi kayang itago ng yaman, isang sakit na tila mas malalim pa sa kung ano ang sinusubukang lunasan ng mga makina. Tinawag siya ng kanyang supervisor, ibinabalik siya sa realidad. "Elra, sa VIP wing ka ngayon. Bilisan mo, kailangang malinis ang buong palapag." Tumango siya at nagsimulang itulak ang kanyang cart. Habang naglalakad siya patungo sa elevator palayo sa kaguluhan, hindi niya maiwasang isipin ang mukha ng bilyonaryo. Isang mukhang pamilyar hindi dahil nakita na niya ito sa telebisyon, kundi dahil sa sakit na nakaukit dito, isang sakit na alam niyang hindi kayang gamutin ng gamot lamang. Hindi niya alam na sa pagdating ng lalaking iyon, ang tahimik niyang mga kamay ay hahawak sa kapalaran ng isang buong pamilya. Ang VIP wing ng Montemayor Medical Center ay isang ibang mundo. Dito ang sahig ay hindi linoleum, kundi makintab na tiles na parang salamin. Ang mga pader ay hindi puti lamang, kundi may mga nakasabit na obra ng mga kilalang pintor. Ang hangin ay hindi amoy gamot, kundi may bahagyang halimuyak ng air freshener na mamahalin. Ngunit sa likod ng karangyaan, ang bigat ng pangamba ay mas ramdam, mas tahimik, mas nakakabingi. Habang tinutulak ni Elara ang kanyang cart sa mahabang hallway, tila bawat tapak niya ay umuulit sa katahimikan. Siya lang ang nag-iisang tagalinis na itinalaga sa buong palapag. Isang utos na nagpapahiwatig ng dalawang bagay, ang pasyente ay napaka-importante at ayaw nila ng kahit sinong hindi kailangan sa paligid. Sa dulo ng hallway sa harap ng pinakamalaking suite room 73 ay may isang maliit na grupo ng mga tao. Nandoon si Dr. Ben Ramirez, isang batang doktor na may matalas na mga mata at tindig na laging seryoso. Kilala siya bilang isa sa pinakamagaling na batang neurologist ng ospital. Sa tabi niya ay si Nurse Katrina, ang head nurse ng VIP wing, isang babaeng may perpektong postura at mga matang laging nagsusuri, tila hinahanapan ng mali ang lahat. Ang kanyang puting uniforme ay walang gusot at ang kanyang mukha ay walang emosyon. At sa pagitan nila ang dalawang anak ni Don Ricardo. Si Mateo Montesilio ay nakatayo na, parang isang estatwa, may suot na mamahaling suit na tila hindi nababagay sa loob ng ospital. Siya ang panganay, ang tagapagmana. Ang kanyang mukha ay matigas, ang kanyang panga ay laging tiim, at ang mga mata niya ay nakatuon sa mga numero sa monitor, sa loob ng nurse's station, hindi sa mga taong kausap. Para sa kanya ang sitwasyon ay isang problemang kailangang solusyonan,
Isang krisis sa negosyo na kailangang pamahalaan. Sa kabilang banda, si Sofia Montesilio ay ang kabaligtaran. Nakaupo siya sa isang bench. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus-yakap ang sarili. Isa siyang alagad ng sining isang pintor na masanay sa kulay at emosyon kaysa sa numero at lohika. Ang kanyang mga mata ay namumugto at bawat tunog mula sa loob ng silid ng kanyang ama ay nagpapakaba sa kanya. Siya ang kaluluwa ng pamilya. Isang kaluluwang ngayon ay basag. The CT scans are inconclusive. MRI shows no new signs of infarction. Vitals are dropping but we can't pinpoint the exact cause, paliwanag ni Dr. Ramirez. Ang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng pagkabigo. It's as if his body is shutting down on its own. Shutting down. That's not a diagnosis, doctor. That's an observation, malamig na tugon ni Mateo. Hindi man lang tumitingin sa doktor. I want a full panel of tests from the best labs in Singapore. I want specialists from Johns Hopkins on a video call within the hour. Money is not an object. We are doing everything we can. Mr. Montesilio, sagot ni Nurse Katrina. Ang boses ay matigas ngunit magalang. Rest assured, your father is receiving the best care. Habang sila ay nag-uusap, dahan-dahang naglakad si Elara yumuko at nagsimulang punasan ang sahig malapit sa kanilang kinatatayuan. Sinadya niyang gawing halos walang tunog ang bawat kilos, umaasang hindi siya mapapansin. Ngunit napansin siya ni Sofia. Itinaas ng dalaga ang kanyang mga mata at tumingin kay Elara. Hindi ito isang tingin ng pagmamataas, kundi isang tingin ng pagod na kaluluwa na naghahanap ng kahit anong bagay na makakapitan. Sa isang saglit nagtama ang kanilang mga mata at nakita ni Sofia ang isang bagay sa mga mata ng tagalinis, isang uri ng pag-unawa, isang katahimikang hindi niya nakikita sa mga doktor o sa sarili niyang kapatid. Mateo, mahinang sabi ni Sofia, baka kailangan lang ni Papa ng kapayapaan. Baka masyado na tayong maingay. Peace doesn't fix a stroke. Sofia, ganting sagot ni Mateo, ang inis ay gumuguhit sa kanyang boses. Science does. Technology does. Results are what matter. Tumayo si Sofia at lumapit sa salamin ng silid ng kanilang ama. Sa loob nakahiga si Don Ricardo, isang anino ng dati niyang lakas na papalibutan ng mga makinang humuhuni. Ang silid ay puno ng pinakabagong teknolohiya, ngunit wala itong sagot. Ang bawat beep ng monitor ay tila isang tanong na walang makasagot. Minsan bulong ni Sofia sapat lang para marinig ng sarili. Ang mga bagay na mahalaga ay hindi nakikita sa monitor. Natapos ni Elara ang kanyang gawain at tumayo na para umalis. Sa kanyang pagdaan, muli siyang napatingin sa loob ng silid. Nakita niya ang kamay ni Don Ricardo, nakakuyom ng bahagya na, para bang may isang bagay na mahigpit na hinahawakan kahit sa gitna ng kawalan ng malay. Ang imaheng iyon ay sumama sa kanya habang nililinis niya ang iba pang mga silid sa palapag. Ang bawat sulok, bawat bintana, bawat piraso ng alikabok na kanyang pinupunasan ay tila nagpapaalala sa kanya ng isang katotohanan sa ospital na ito. Ang kalinisan ay isang sukatan ng perfection. Ngunit paano mo lilinisin ang isang sakit na hindi nakikita? Paano mo pupunasan ang isang kalungkutang kumakapit sa kaluluwa? Nang pauwi na siya sa paglabas niya ng elevator sa ground floor, nakita niya si Dr. Ramirez na nakasandal sa pader, hawak ang isang cup ng kape, malalim ang iniisip. Tumingin ito sa kanya isang tingin na tila ngayon lang siya nakita bilang isang tao, hindi bilang bahagi ng background. Mahirap na kaso. No, sabi ng doktor, hindi malaman ni Elara kung siya ba talaga ang kinakausap. Tumangulang si Elara. Minsan po ang pinakamahirap gamutin ay yung sakit na hindi alam kung saan nanggagaling. Napakunot ang noo ni Dr. Ramirez sa sagot niya. Tila may gusto pa itong sabihin, ngunit nagring ang telepono nito at muli itong naging abala. Umuwi si Elara sa kanilang barong-barong na dala ang bigat ng kanyang nakita.
Nadatnan niyang nag-aayos si Lola Elena ng mga tuyong dahon ng sambong sa isang bilaw. "Kamusta ang araw mo, Apo?" tanong ng matanda. Umupo si Elara sa tabi niya, kinuha ang ilang dahon at nagsimulang tumulong. "May pasyente po, La Bilyonaryo. Nasa kanya na po ang lahat ng pinakamagaling na doktor at makina, pero parang walang nakakatulong." Tumingin si Lola Elena sa kanya, ang mga mata ay puno ng habag. Dahil ang hinahanap nilang lunas ay nasa isip, pero baka ang sakit ay nasa puso. Ipinikit ni Elara ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, nakita niya muli ang silid na puno ng teknolohiya, ngunit walang sagot. Isang silid na perpektong malinis, ngunit puno ng sakit na hindi kayang alisin ng kahit anong chemical. At sa gitna ng lahat, ang isang matandang lalaking may hawak na isang bagay na hindi nakikita. Lumipas ang 2 araw na tila isang mahabang gabi sa VIP wing. Walang pagbabago sa kalagayan ni Don Ricardo. Ang mga resulta mula sa Singapore ay dumating, ngunit tulad ng mga nauna, wala itong tiyak na sagot. Ang mga video call sa mga espesyalista mula sa Amerika ay nauwi lamang sa mas maraming teorya at mas kaunting katiyakan. Ang silid 703 ay nanatiling isang mausoleum ng modernong medisina, puno ng mga kagamitan, ngunit walang buhay. Sa gitna ng tensyon, si Elara ay naging isang aninong gumagalaw ng may layunin. Ang kanyang trabaho ay simple panatilihing malinis ang paligid. Ngunit sa bawat pagpunas niya ng sahig, sa bawat pag-aayos ng kurtina, ang kanyang presensya ay nag-iwan ng isang bakas ng katahimikan na hindi kayang ibigay ng mga gamot pampakalma. Isang hapon, habang nag-iisa siyang naglilinis sa loob ng silid ni Don Ricardo, isang pribilehiyong ipinagkaloob sa kanya dahil sa kanyang pagiging halos di nakikita, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa hangin. Tanging ang ritmikong tunog ng paghinga mula sa ventilator at ang mahinang pag-ugong ng mga monitor ang maririnig. Habang pinupunasan niya ang salamin ng bintana, natanaw ang hardin ng ospital. Isang lumang himig ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang uyayi, isang kantang pampatulog na madalas awitin sa kanya ni Lola Elena noong bata pa siya. Isang awit tungkol sa isang ibong naghahanap ng kanyang pugad sa gitna ng unos. Hindi niya namalayan na ang himig ay lumabas na pala sa kanyang mga labi. Isang mahinang paghuni, halos isang bulong na humalo sa tunog ng mga makina. Tahan na munting ibon, may kanlungan sa puno. Lilipas din ang ambon payapa, ang iyong puso. Sa gitna ng kanyang paghuni, isang maliit na pagbabago ang nangyari. Ang mga daliri sa nakakuyom na kamay ni Don Ricardo ay bahagyang gumalaw. Ang mga monitor na sumusukat sa kanyang brain activity ay nagpakita ng isang maliit, halos hindi kapansin-pansing pagtalon. Napahinto si Elara, kinabahan. Tumingin siya sa matanda, pagkatapos ay sa mga monitor. Baka guni-guni lang niya, ipinagpatuloy niya ang paglilinis, ngunit nanatili siyang alerto. Ang alaala ng paggalaw na yon ay nanatili sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang nasa regular ward siya para kunin ang ilang panlinis, napadaan siya sa silid ni Mang Jose, isang matandang magsasaka na na-confine dahil sa matinding ubo at paninikip ng dibdib. Narinig ni Elara ang pag-uusap ng mga nurse sa labas. 3 araw na siyang nilalagnat. Ayaw tumalab ng antibiotics. Baka kailangan ng ilipat sa mas malakas na gamot, sabi ng isang nurse. Sumilip si Elara sa loob. Nakita niya si Mang Jose na nahihirapan balisa at basang-basa ng pawis. Naalala niya ang turo ng kanyang lola, kapag ang init ay ayaw lumabas sa lagnat, kailangan itong bigyan ng daan. Sa kanyang lunch break, sa halip na kumain, pumunta siya sa likod ng ospital kung saan may malawak na hardin. Alam niyang itinuturing na damo lamang ang mga ito ng mga hardinero, ngunit para sa kanya ito ay isang botika. Maingat siyang pumitas ng ilang dahon ng yerba buena at mga talbos ng bayabas. Bumalik siya sa janitor's closet, dinikdik ang mga dahon.
Gamit ang ilalim ng isang bote hanggang sa lumabas ang katas nito, ibinalot niya ito sa isang malinis na panyo. Sa pagkakataong walang masyadong tao sa ward, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Mang Jose. Gising ang matanda ngunit halos wala ng lakas. Mang Jose, mahina niyang sabi, "Ako po si Elara Tagalinis. Kung papayag po kayo, may gusto lang po akong idampi sa noo ninyo. Galing po ito sa halaman pampaginhawa lang po ng pakiramdam." Tumingin sa kanya ang matanda, ang mga mata ay may pag-aalinlangan, ngunit meron ding pagod na handang sumubok ng kahit ano. Dahan-dahan itong tumango. Maingat na idinampi ni Elara ang basang panyo sa noo, batok at mga palad ni Mang Jose. Malamig at mabango. Ipahihinga niyo lang po bulong niya bago tahimik na lumabas. Sa eksaktong sandaling iyon napadaan si Nurse Katrina sa hallway. Nakita niya ang paglabas ni Elara mula sa silid ng pasyente. Tinaasan siya nito ng kilay, isang tingin na puno ng pagdududa. "Anong ginagawa mo sa loob? Bawal kang makipag-usap sa mga pasyente. Maglinis ka lang mataray na," sabi ni Nurse Katrina. "Opo, ma'am. May kinuha lang po akong basura." Mahinahong sagot ni Elara. Itinatago ang panyong ginamit sa kanyang bulsa. Pinanood siya ni Nurse Katrina habang papalayo ang mga mata ay nanliliit. Mula nang dumating ang mga Montesilio, napansin niyang palaging nasa paligid ng mahahalagang tao ang tagalinis na ito. Isang inis, isang maliit na binhi ng inggit ang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Para sa kanya ang mga tulad ni Elara ay dapat manatili sa kanilang lugar, sa anino, hindi sa tabi ng mga kama ng pasyente. Kinagabihan, bago umuwi muling dumaan si Elara sa regular ward. Nakita niyang mahimbing na natutulog si Mang Jose. Ang lagnat na bumabalot sa kanya kanina ay tila humupa. Mas kalmado na ang kanyang paghinga. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Elara. Isang simpleng lunas para sa isang simpleng tao. Ngunit habang paakyat siya sa elevator, hindi niya maiwasang isipin si Don Ricardo na nakakulong sa isang silid na puno ng komplikadong solusyon para sa isang sakit na marahil ay may simpleng pinagmulan din, ang kapangyarihan ng isang haplos, ang kapangyarihan ng isang awit, ang kapangyarihan ng isang dahon. Mga bagay na walang halaga sa isang mundong sumusukat sa lahat sa pamamagitan ng presyo at teknolohiya. Ngunit para kay Elara ang mga ito ang tanging katotohanan ng kanyang pinanghahawakan. At isang alaala ng paggalaw ng mga daliri, ang patuloy na umiikot sa kanyang isipan, isang lihim, na tanging siya at ang hangin sa loob ng silid, 703, ang nakakaalam. Gabi. Ang barong-barong sa tabi ng sapa ay nababalot ng katahimikan, tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang mahinang agos ng tubig ang maririnig. Matapos niyang patulugin si Lola Elena, umupo si Elara sa harap ng isang maliit na bowl na kahoy sa paanan ng kanyang papag. Ito ang tanging kayamanang minana niya sa kanyang mga magulang, isang baul na puno ng mga alaala. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip nito. Sa loob kasama ng ilang lumang litrato at ng damit pambinyag niya ay may isang makapal na kwadernong balat na ng panahon, ang pabalat. Ang talaarawan ng kanyang lola. Hindi ito isang ordinaryong talaarawan ng mga pangyayari, kundi isang koleksyon ng kaalaman, mga guhit ng iba't ibang uri ng halaman, mga resipe ng langis at tsaa, at mga panalangin isinusulat sa tabi ng bawat lunas. Binuklat niya ang mga pahina. Ang bawat sulat kamay ng kanyang lola ay tila isang haplos mula sa nakaraan. Binasa niya ang isang entry, ang ugat ng makahiya, kapag nilaga at ipinainom, ay nagpapakalma sa pusong balisa. Ngunit tandaan, Elara, apo ko, ang tunay na lunas ay hindi ang pagpapakalma sa kaba, kundi ang pag-intindi kung bakit ito nabalisa. Sa bawat salita, nararamdaman ni Elara ang bigat at ang ganda ng kanyang mana. Hindi ito ginto o lupa, kundi karunungang nag-uugat sa lupa mismo. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas
lalo na sa mga panahong nararamdaman niyang siya'y may maliit at walang halaga sa malaking mundo ng ospital. Ang tala-arawan ng kanyang Biblia, ang kanyang gabay, ang kanyang paalala kung sino siya. Isang alaala ang bumalik sa kanyang isipan, ang pagkamatay ng kanyang ama. Isang simpleng impeksyon sa baga na lumala dahil wala silang perang pambili ng gamot. Naalala niya ang desperasyon sa mga mata ng kanyang ina, ang walang katapusang pagpapakulo ng dahon ng oregano at ang huling hininga ng kanyang ama sa kanilang mga bisig. Hindi niya kinamumuhian ang modernong medisina. Alam niyang maaari nitong mailigtas ang kanyang ama. Ngunit ang karanasan na yon ang nagturo sa kanya ng isang malupit na katotohanan: ang gamot gaano man kahusay ay walang silbi kung hindi ito abot kamay ng nangangailangan. Ang kaalaman ng kanyang lola ang naging kanlungan nila, isang medisina na libre, mapagkalinga at laging naroroon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong ng isang panalangin. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lalaking nasa room 703, isang taong mayaman, ngunit tila mas bilanggo pa kaysa sa kanila. Samantala, sa isang mamahaling condominium unit na tanaw ang buong syudad, ang tensyon sa pagitan ni Mateo at Sofia ay sumasabog. Hindi ko maintindihan, Sofia. Bakit ka pumapayag na manatili lang tayo dito? At maghintay, Dad has the best doctors money can buy. Yet, they are all clueless. Sigaw ni Mateo, ibinabagsak ang isang folder ng mga medical report sa mamahaling mesang salamin. I've arranged for a medical evacuation. Isang private jet fully equipped. We can fly him to Switzerland by the end of the week. At ano? Para mamatay siya sa himpapawid, ganting sagot ni Sofia. Ang boses ay nanginginig sa galit at pagod. Hindi mo ba naririnig ang mga doktor, Mateo? He's not stable. Hindi ito isang negosyong kailangang isara o isang empleyadong kailangang tanggalin. Tatay natin siya. Precisely. He is our father, and I will not stand here and watch him fade away because of incompetence. Lumapit si Mateo, ang mga mata ay nag-aapoy. And what's this? I hear about you allowing that cleaning lady to get close to him? May kumakalat na chismis na hinahayaan mo siyang awitan si Papa. Are you insane? This is a hospital, not a folk healing session. Nasaktan si Sofia sa mga salita ng kapatid. Her name is Elara, at hindi mo nakita ang nakita ko. When she's there, there's a certain peace. Kahit ang mga monitor bumabagal, hindi mo yon maiintindihan dahil ang lahat sa'yo ay numero at resulta. Dahil ang mga numero at resulta ang nagpapanatili sa imperyong binuo niya, ang imperyong nagbabayad para sa VIP suite na yon at sa mga doktor na yan, iyaw ni Mateo. Habang ikaw ay abala sa iyong mga painting at emosyon, ako ang nagpapatakbo ng kumpanya. I know what's practical, Sofia. And right now what's practical is to move him. Ang kailangan niya ay tayo, Mateo. Sabi ni Sofia, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kailan ka huling umupo sa tabi niya nang hindi hawak ang telepono mo? Kailan mo siya huling kinausap tungkol sa isang bagay na hindi tungkol sa negosyo? Baka ang sakit niya ay hindi lang stroke. Baka pagod na siyang mag-isa. Ang mga salitang yun ay tumama kay Mateo, ngunit mabilis niyang itinayo muli ang kanyang pader. Don't be sentimental. It won't help him. Tumalikod siya at kinuha ang kanyang telepono. Nagsimulang mag-dial. The flight to Switzerland is confirmed. I'll handle the doctors. You handle your emotions. Naiwang mag-isa si Sofia sa sala. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ay tila mga malamig na bituin. Niyakap niya ang kanyang sarili, ramdam ang bigat ng pagiging mag-isa sa laban. Ngunit sa kanyang isipan, nakita niya muli ang mga mata ni Elara, mga matang may kapayapaan. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang tagalinis na yon ay may hawak na isang piraso ng sagot na hindi kailanman mabibili ng pera ng kanilang pamilya. Kinabukasan maagang pumasok si Elara sa ospital.
Sa kanyang bag may dala siyang isang maliit na bote na may lamang langis ng niyog na hinaluan ng dinikdik na dahon ng pandan. Hindi ito gamot, pampakalma lamang ng amoy. Isang maliit na handog ng kapayapaan para sa isang silid na puno ng digmaan. Habang naglalakad siya sa hallway, naramdaman niya ang pagbabago sa atmosfera. Mas matindi ang tensyon at alam niya ang katahimikan ay malapit ng mabasag. Ang umaga ay nagsimula na may dalang kakaibang lamig sa VIP wing. Nag-aamok ang sama ng loob sa pagitan ng magkapatid na Montesilio at ang alingaw-ngaw nito ay gumagapang sa bawat sulok ng palapag. Ramdam ito ng mga nurse ng mga gwardiya at lalo na ni Elara. Habang abala siya sa paglilinis ng isang bakanteng suite, tinawag siya ni Sofia. Ang dalaga ay nakatayo sa labas ng silid ng kanilang ama. Ang mukha ay balisa. Elara, mahina nitong tawag. Pwede ka bang pumasok saglit? Ako lang ang nandito. Tila hindi mapakali si Papa. Kanina pa gumagalaw ang mga kamay niya. Nag-aalangan man tumango si Elara. Sa loob ng silid, nakita niya ang sinasabi ni Sophie. Si Don Ricardo bagamat tulog, ay tila may panaginip na hindi maganda. Ang kanyang noo ay kulubot at ang paghinga ay bahagyang mabilis. Gusto ko lang sanang subukan. Kung may magagawa ang presensya mo pakiusap ni Sofia ang boses ay halos desperado. Dahan-dahang lumapit si Elara sa kama. Hindi niya hinawakan ang pasyente. Tumayo lang siya sa gilid at tulad ng ginawa niya noon, nagsimula siyang humuni ng parehong oyayi. Isang himig na payapa, isang dalangin na walang salita. Naramdaman niya ang pagtitig ni Sofia sa kanyang likuran, isang tingin ng pag-asa. Unti-unti, tulad ng paghupa ng alon sa dalampasigan, kumalma ang matanda. Ang kulubot sa kanyang noo ay nawala. Ang kanyang paghinga ay bumalik sa normal na ritmo. Paano mo ginagawa yan, bulong ni Sofia, puno ng pagkamangha. Hindi po ako, ma'am, sagot ni Elara. Siguro po yung katahimikan lang, ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay hindi nagtagal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumukas ang pinto at pumasok si Nurse Katrina. Nakataas ang kilay nito, ang mga mata ay parang matalim na kutsilyo. Anong nangyayari dito? Matigas niyang tanong. Miss Montesilio, alam ninyong may protocol tayo. Bawal ang hindi autorisadong interaksyon sa pasyente. At ikaw turo niya kay Elara labas. Teka, ako ang nagpapahintulot sa kanya, mabilis na sagot ni Sofia. Kahit pa, ma'am. May mga patakaran ng ospital para sa kaligtasan ng lahat, giit ni Nurse Katrina. Ang boses ay hindi nagpapatinag. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang kasiyahang nahuli niya sa akto si Elara. Yumuko na lamang si Elara at walang imik na lumabas ng silid. Habang naglalakad siya palayo, narinig pa niya ang mahinang pagtatalo ng dalawang babae. Hindi pa siya nakakarating sa dulo ng hallway nang salubungin siya ng isang security personnel. Miss Reyes, pinapatawag po kayo sa HR office. Kinabahan si Elara. Ang malamig na tinig ng gwardya ay tila isang hatol. Ang HR office ay isang maliit at malamig na silid. Sa likod ng isang malaking mesa ay nakaupo ang isang babaeng nasa katanghalian. Ang edad, may suot na salamin at ekspresyong walang kabuhay-buhay. Miss Elara Reyes, panimula nito, hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. Mayroon tayong reklamo laban sa iyo. Mula kay Nurse Katrina Alcantara, head nurse ng VIP wing. Binasa nito ang nasa papel. Sabi rito, paulit-ulit kang lumalabag sa protocol. Nakikipag-usap sa mga pasyente, pumapasok sa mga silid nang walang pahintulot. At ngayon, performing unauthorized therapeutic procedures. Ano ang masasabi mo? Nanginginig ang mga kamay ni Elara. Wala po akong ginagawang masama. Si Ma'am Sofia po ang nagpapasok sa akin. Hindi iyon ang issue dito, putol ng HR officer. Ang issue ay ang iyong posisyon. Isa kang janitress. Ang trabaho mo ay maglinis. Naiintindihan mo ba? Ang anumang interaksyon na higit pa riyan ay isang panganib sa pasyente at sa ospital.
Pero, kumalma po si Don Ricardo, mahina niyang katwiran. Hindi mo trabahong pakalmahin siya. Trabaho yon ng mga doktor at ng mga gamot na ibinibigay nila, mariing sabi ng babae. At may isa pa. May report din na nawawala ang isang maliit na silver na picture frame sa nightstand ng pasyente sa kabilang silid at ikaw ang huling pumasok doon para maglinis. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elera. Hindi po totoo yan. Kailanman po ay hindi ako nagnakaw. May investigasyon pang magaganap, sabi ng HR officer sa wakas ay tumingin sa kanya ang mga mata ay malamig at mapanghusga. Sa ngayon, binibigyan kita ng formal na babala. Isa pang reklamo, Elera, at mapipilitan kaming tanggalin ka sa serbisyo. Malinaw ba tumango na lamang si Elera, hindi na makapagsalita. Ang bigat ng akusasyon ay dumagan sa kanyang dibdib, pinipiga ang lahat ng hangin. Lumabas siya ng opisina na parang isang multo. Ang bawat taong nakakasalubong niya ay tila nakatingin sa kanya nagbubulungan, hinuhusgahan siya. Ang anino ng pagdududa ay sumusunod sa kanya isang madilim na ulap na hindi niya matakasan. Sa di kalayuan nakita niya si Dr. Ben Ramirez na kausap ang isang nurse. Nakita siya ng doktor. Sa isang saglit nagtama ang kanilang mga mata. Walang sinabi ang doktor, ngunit sa kanyang tingin, nakita ni Elera ang isang bagay na hindi niya nakita sa HR office, hindi paghuhusga, kundi pag-aalinlangan. Tila may isang bahagi sa isip ng doktor na hindi naniniwala sa mga paratang, ngunit hindi iyon sapat para alisin ang sakit. Pumunta si Elera sa janitor's closet, ang kanyang munting santuwaryo, sa loob ng malaking ospital. Doon sa gitna ng amoy ng sabon at chlorine, pinakawalan niya ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi ang takot na mawalan ng trabaho ang nagpaiyak sa kanya. Ito ay ang sakit ng pagiging maliit ang pakiramdam. Nagaano man kalinis ang iyong intensyon, dudumihan at dudumihan pa rin ito ng isang mundong mas pinipiling maniwala sa masama. Hinawakan niya ang kwintas na bigay ng kanyang lola. Sa gitna ng anino ng pagdududa, iyon na lamang ang tanging liwanag na kanyang nakikita. Ang gabi pagkatapos ng pagtawag sa kanya sa HR ay isa sa pinakamahabang gabi sa buhay ni Elera. Dala niya pa uwi hindi lang ang pagod ng katawan, kundi ang bigat ng isang pusong nasugatan. Hindi niya magawang ikwento kay Lola Elena ang nangyari. Ayaw niyang mag-alala ang matanda. Kaya't ngumiti na lamang siya, naghanda ng hapunan at umarteng normal ang lahat. Ngunit ng gabing iyon sa kanyang paghiga sa papag, hindi siya dinalaw ng antok. Ang mga salita ng HR officer ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang sirang plaka ng panghuhusga. Isa kang janitress, hindi mo trabaho, nagnakaw ka. Napabangon siya. Sa dilim na aninag niya ang mahimbing na pagtulog ng kanyang lola. Ito ang dahilan. Ang bawat araw ng kanyang pagkayod, ang bawat pagtitiis sa pangmamaliit, ay para sa matandang ito, ang nag-iisa niyang pamilya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Bukas, magre-resign na siya. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang tiisin ang isang lugar kung saan ang pagtulong ay itinuturing na kasalanan at ang kahirapan ay katumbas ng pagiging kriminal. Mas gugustuhin pa niyang maglaban na lang sa ilog o magtinda sa palengke kaysa araw-araw na tapakan ang kanyang dignidad. Kinabukasan pumasok siya sa ospital na may dalang bigat sa bawat hakbang. Hawak niya sa kanyang bulsa ang isang kapirasong papel kung saan isinulat niya ang kanyang resignation letter. Pupunta na sana siya sa opisina ng kanilang supervisor nang may tumawag sa kanyang pangalan. Elera iha na palingon siya. Si Mang Jose, ang matandang magsasaka, ay nakaupo sa isang wheelchair malapit sa entrance ng ospital, tinutulak ng kanyang anak. Nakalabas na pala ito. Mang Jose, magaling na po kayo, sabi ni Elera, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Oo, iha. Salamat sa Diyos. At salamat sa iyo, sabi ng matanda. Ang mga mata ay may kislap ng pasasalamat. Alam mo ba,
Pagkatapos mong dampian ang noo ko ng mga dahon na yon, parang hinila palabas ang lahat ng init sa katawan ko. Kinabukasan bumuti na ang pakiramdam ko. Sabi ng doktor, milagro raw. Pero alam ko may kinalaman ka roon. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Ang magaspang na palad ng isang magsasaka ay puno ng sinseridad. Huwag mong iisipin na walang halaga ang ginagawa mo, iha. Minsan ang lunas na hindi maibigay ng diploma ay nasa kamay ng mga taong may mabuting puso. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Elera na parang mainit na tubig. Ang bigat na kanyang nararamdaman ay tila bahagyang gumaan. Hindi niya namalayan may mga luhang namumuo na sa kanyang mga mata. Salamat po, Mang Jose. Mag-iingat po kayo palagi, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Habang pinagmamasdan niyang papalayo ang mag-ama ang papel sa kanyang bulsa, ay tila nawalan ng bigat. Ang mga salita ni Mang Jose ay isang paalala, isang tinig mula sa mundong kanyang pinanggalingan. Isang tinig na nagsasabing may halaga siya, may saysay ang kanyang kaalaman. Pumasok siya sa loob ng ospital na may panibagong damdamin. Hindi na pagkasuko, kundi isang tahimik na paglaban. Hindi niya itinuloy ang pagpunta sa opisina ng supervisor. Sa halip dumiretso siya sa janitor's closet at nagsimulang ihanda ang kanyang mga gamit. Habang naglalagay siya ng tubig sa timba, narinig niya ang bulungan ng dalawang kasamahan sa housekeeping sa labas. Narinig mo ba, pinagbibintangan daw si Elara na nagnakaw? Kawawa naman. Ang bait-bait pa naman niya. Siguradong gawa-gawa lang yan ni Nurse Katrina. Mayabang yun eh. Hindi lahat ay laban sa kanya. May mga nakakakita, may mga nakakaalam. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Nilinis niya ang bawat sahig, bawat salamin, bawat banyo ng may higit na dedikasyon. Ang bawat pagkayod ay naging isang paraan ng pagpapatunay, hindi sa kanila, kundi sa kanyang sarili, na ang kanyang trabaho ay marangal. Na ang kanyang mga kamay, bagamat ginagamit sa paglilinis ng dumi ay malinis. Sa kanyang pag-ikot nakasalubong niya si Sofia sa hallway. Ang mukha ng dalaga ay puno ng pag-aalala. Elera, I'm so sorry, sabi nito. Narinig ko ang nangyari. I tried to talk to HR but they wouldn't listen. It's my fault. Umiling si Elara. Wala po kayong kasalanan, ma'am. Please just call me Sofia, pakiusap nito. Hahanap ako ng paraan. Hindi tama ito. Okay lang po, Sofia, sagot ni Elara. Isang kalmadong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang mahalaga po, alam ko ang totoo. Nagulat si Sofia sa katatagan na nakikita niya sa dalaga. Sa kabila ng lahat, wala siyang makitang bahid ng galit o pagkasuklam sa mga mata ni Elera. Tanging kapayapaan. Sa pagtatapos ng kanyang shift, bumalik si Elera sa VIP wing para sa huling paglilinis. Habang nasa labas siya ng room 703, narinig niya ang boses ni Mateo. Mula sa loob, kausap ang isang tao sa telepono. Yes, the arrangements are final. Friday morning. Have the jet ready. No, she doesn't agree but I'm the one in charge. Hindi na niya kailangang marinig ang lahat. Alam niyang malapit nang ilipat si Don Ricardo. Isang bahagi niya ang nalungkot. Ngunit isa ring bahagi niya ang nagsasabing, ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Bago siya umuwi, pumunta muna siya sa maliit na kapilya ng ospital. Umupo siya sa isang bakanteng upuan sa likod, ipinikit ang kanyang mga mata, at nagdasal. Hindi siya humingi ng hustisya. Hindi siya humingi ng paghihiganti. Panginoon, bulong ng kanyang puso, bigyan niyo po ako ng lakas na manatiling totoo sa kung sino ako, kahit anong putik ang ibato nila sa akin. Hayaan niyo po akong maging tulad ng mga halamang gamot sa hardin ni Lola. Kahit tinatapakan at itinuturing na damo, patuloy pa ring nagbibigay lunas sa mga nakakaalam ng kanilang halaga. Sa kanyang pagtayo mula sa lupa ng pagkasuko, nahanap ni Elera ang kanyang lakas, hindi sa paglaban kundi sa pagtanggap. At sa katahimikan ng kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang kwento sa ospital na yon. Nagsisimula pa lamang ito, Huwebes. Ang bisperas ng nakatakdang paglipat
kay Don Ricardo sa Switzerland. Ang hangin sa VIP wing ay mas mabigat kaysa dati nababalot ng isang finality na halos nasasalat. Ang mga personal na gamit ng matanda ay nagsisimula ng iligpit. Ang mga papeles para sa transfer ay nakahanda na sa nurses station. Si Mateo ay abala sa pakikipag-usap sa mga dayuhang doktor sa telepono habang si Sofia ay tahimik na nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang ama. Ang mukha ay isang maskara ng pagkasuko. Para kay Elara ito na marahil ang huling araw na makikita niya ang matanda. Sa kabila ng banta at babala, pumasok siya sa trabaho na may dalang isang maliit na botelya sa kanyang bulsa. Isang bagay na inihanda niya kagabi, isang desisyong binuo niya mula sa pinaghalong desperasyon at pananampalataya. Ang laman ng botelya ay isang espesyal na langis. Hindi ito ordinaryo. Ito ang pinaghalong langis ng niyog at katas ng dahon ng tawa-tawa, isang halaman na ayon sa talaarawan ng kanyang lola ay ginagamit para sa mga karamdamang nagpapalamig sa katawan at nagpapalabo sa isipan. Isinulat doon, ito ang panggising sa espiritong natutulog. Alam ni Elara ang panganib. Isa pa itong paglabag sa protokol. Maaari itong maging dahilan ng tuluyan niyang pagkatanggal sa trabaho. Ngunit sa pagtingin niya sa walang malay na anyo ni Don Ricardo at sa sakit sa mga mata ni Sofia, mas naging matimbang ang tawag ng kanyang konsensya kaysa sa takot. Hapon na nang dumating ang pagkakataon. Sandaling umalis si Mateo para sa isang huling meeting. Si Nurse Katrina ay abala sa pag-aasikaso ng mga papeles sa kabilang dulo ng hallway. Tanging si Sofia na lamang ang naiwan sa silid na katanaw sa bintana, tila wala sa sarili. Dahan-dahang lumapit si Elara, dala ang kanyang cart bilang dahilan. Sofia, mahina niyang tawag. Napalingon ang dalaga, ang mga mata ay walang buhay. May dala po ako, sabi ni Elara, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Inilabas niya ang maliit na botelya. Galing po ito sa halaman na itinuro pa sa akin ng lola ko. Wala po itong masamang epekto. Pampaginhawa lang po. Sabi po niya minsan ang kailangan lang ay isang bagay na magpapaalala sa katawan kung paano lumaban. Tinitigan ni Sofia ang botelya, pagkatapos ay tumingin kay Elara. Nakita niya roon ang sinseridad, ang purong intensyon. Sa puntong yon, wala nang mawawala sa kanila. Ang siyensya ay sumuko na. Ang pera ay walang nagawa. Sige, halos pabulong na sagot ni Sofia. Subukan mo. Ako ang bahala. Ang mga salitang yon ang kailangan lang ni Elara. Pumasok sila sa silid. Ang tunog lamang ng mga makina ang sumalubong sa kanila. Lumapit si Elara sa kama. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng bulak, pinatakan ng ilang patak ng mabangong langis. Pumikit siya, sandali bumulong ng isang tahimik na panalangin. Pagkatapos sa isang kilos na puno ng pag-iingat at respeto, marahan niyang ipinahid ang langis sa sentido at batok ni Don Ricardo. Ang kanyang haplos ay magaan, hindi nagmamadali, isang ritual ng pag-asa. Walang nangyari sa unang minuto. Ang lahat ay nanatiling tahimik, hindi gumagalaw. Tumingin si Sofia kay Elara, ang pag-asa sa kanyang mukha ay nagsisimulang mapalitan ng pagkabigo. Ngunit bigla isang bagay ang nagbago. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Don Ricardo. Isang paghingang nagmula sa kaibuturan ng kanyang mga baga. Pagkatapos ang kanyang mga talukap ay bahagyang nanginig. At mula sa kanyang mga labi, sa gitna ng kawalan ng malay, isang pangalan, ang lumabas, isang salitang malinaw at puno ng panginginig, Estela. Natigilan sina Elara at Sofia. Si Estela ang yumaong asawa ni Don Ricardo, ang kanilang ina. Kasunod ng pangalan, isang butil ng luha ang gumulong mula sa gilid ng mata ng matanda. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Mateo, kasunod si Dr. Ramirez. Nakita nila ang eksena, si Elara na nakatayo sa tabi ng kama, si Sofia na nakatulala,
at ang luha sa pisngi ng kanilang ama. "Anong ginagawa ninyo?" Sigaw ni Mateo. Ang galit ay agad na sumiklab. "Ano yan? Anong ipinahid mo sa kanya?" Mabilis siyang lumapit at hinablot ang braso ni Elera. "I told you to stay away from him. Anong lason ang nilagay mo?" "Wala, Mateo. Bitawan mo siya." Sigaw ni Sofia. Sa wakas ay natauhan. Tinulungan niya si Papa. Nagsalita siya. Tinawag niya si Mama. "Nababaliw ka na ba?" Sofia, ganti ni Mateo. "Coincidence lang yan. Baka allergic reaction pa nga yan sa kung anong pinahid ng babaeng to." Ang kanilang sigawan ay pumuno sa silid, isang marahas na ingay na bumasag sa sagradong katahimikan. Hindi nila namalayan ang mga mata ni Don Ricardo ay bahagyang bumukas at sa kanyang mukha ay may bakas ng sakit, hindi sakit ng katawan, kundi sakit ng isang amang naririnig ang pag-aaway ng kanyang mga anak sa ibabaw ng kanyang higaan. "Itigil niyo yan," isang autoritatibong boses ang pumutol sa kanila. Si Dr. Ramirez. Lumapit ang doktor sa kama at mabilis na sinuri ang vitals ng pasyente. His vitals are stable. Actually, his blood pressure is slightly better. Tumingin siya sa magkapatid. Ano man ang nangyari, hindi ito nakasama sa kanya. Pero ang sigawan ninyo, yan ang nakakasama. Labas muna kayong lahat. Walang nagawa ang magkapatid, kundi sumunod. Hila-hila ni Mateo si Sofia palabas ng silid. "This is your fault, Sofia. You're letting your emotions cloud your judgment." "At ikaw, Mateo, puro judgment, walang emosyon. Hindi mo ba nakita? For the first time in months, he showed something. He remembered Mama." Ang kanilang pagtatalo ay umalingaw-ngaw sa hallway. Bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa matagal ng sugat ng kanilang pamilya. Ang pagkamatay ni Estela, ang kanilang ina, ay isang sugat na hindi kailanman naghilom. Isang sugat na pilit nilang tinakpan ng yaman ng abalang trabaho ng distansya. Ngayon, sa isang haplos ng langis mula sa kamay ng isang tagalinis, ang sugat na yon ay muling bumuka sariwa at masakit. Naiwan sa loob si Elara, kasama si Dr. Ramirez. Tahimik niyang iniligpit ang botelya ng langis. Tumingin sa kanya ang doktor, ang kanyang mga mata ay hindi na mapanghusga kundi puno ng siyentipikong pag-usisa. "Anong laman yan?" tanong niya tumuturo sa botelya. "Langis lang po at dahon, Dok," sagot ni Elera. Hindi na nagtanong pa ang doktor. Lumabas siya ng silid, iniwan si Elera na mag-isa kasama ang matanda. Sa labas patuloy ang pagtatalo ng magkapatid, hindi alintana na ang kanilang ama sa kauna-unahang pagkakataon ay nakikinig. At sa gitna ng lahat si Elara ang catalyst, ang dayo ang tagapagpagaling na hindi sinasadya, ay tahimik na naging saksi sa pagbubukas ng isang sugat na mas malalim pa sa anumang kayang suriin ng MRI. Ang hallway sa labas ng Room 73 ay naging isang arena ng mga damdaming matagal nang nakakulong. Ang sigawan ni Mateo at Sofia ay hindi na tungkol sa langis o sa protocol. Ito ay tungkol sa mga taon ng hinanakit ng mga non-sinabing salita at ng isang inang nawala ng masyadong maaga. "Huwag mong gamitin ang pangalan ni Mama," mariing sabi ni Mateo. "Ang bawat salita ay mabigat. Wala kang alam sa nangyari noon. Wala akong alam." Hindi makapaniwalang sagot ni Sofia, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Nandoon ako, Mateo. Nandoon ako noong gabi-gabi siyang umiiyak naghihintay sa'yo at kay Papa na umuwi mula sa inyong walang katapusang mga meeting. Nandoon ako noong kailangan niya ng kasama, pero ang tanging kayakap niya ay ang unan." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Mateo na parang sampal. Napaurong siya, tila biglang naubusan ng hangin. Ang imahe ng kanyang ina, malungkot at nag-iisa, ay isang imaheng pilit niyang ibinabaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. I was building the company for them. For us. Mahina niyang katwiran ng boses ay nawalan ng dating tigas. Pero hindi kumpanya ang kailangan niya, humagulgol si Sofia. Kailangan niya ng asawa,
Kailangan niya ng anak. Noong araw na namatay siya, nasaan ka? Mateo, nasaan si Papa? Ako lang ang naroon. Ako lang ang humawak sa kamay niya habang paubos na ang hininga niya. At ang huling sinabi niya, pakisabi sa papa mo at sa kuya mo mahal na mahal ko sila. Bumagsak si Sofia sa isang upuan ng katawan ay nanginginig sa bigat ng kanyang mga binitawang salita. Sa unang pagkakataon, ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay lumabas. Si Mateo ay napasandal sa pader, ang muka ay namutla. Ang maskara ng pagiging matigas at praktikal ay nabasag at ang lumabas ay isang batang lalaking puno ng pagsisisi. Hindi ko alam bulong niya. Ang sabi sa akin ni Papa, ayaw daw ni Mama na makita siyang mahina, na mas gusto niyang maalala namin siyang malakas. Isang kasinungalingan, sabi ni Sofia. Isang kasinungalingang sinabi ni Papa sa sarili niya para pagaanin ang konsensya niya. Dahil nung araw na yon, may board meeting siya sa Hong Kong na hindi niya iniwan at ikaw may product launch ka na mas pinili mong puntahan katahimikan. Isang mabigat at masakit na katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Ang katotohanan matagal nang nakatago ay nasa pagitan na nila ngayon, isang multo na hindi na nila matatatakasan. Sa loob ng silid si Elara na hindi sinasadyang marinig, ang lahat ay napapikit. Ramdam niya ang bawat salita, ang bawat patak ng luha. Ang sakit ng pamilyang ito ay tila naging sarili niyang sakit. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang nangyayari sa kama. Si Don Ricardo, na kanina'y bahagyang gising, ay mulat na ngayon. Hindi pa rin siya makapagsalita, hindi pa rin makagalaw ng maayos, ngunit ang kanyang mga mata ay bukas. At sa mga matang yon, mayroong isang bagay na mas malinaw pa sa kahit anong resulta ng laboratorio, isang malalim, hindi masukat na kalungkutan. Nakikinig siya. Naririnig niya ang lahat. Napansin ito ni Elara. Ang matanda ay hindi lang isang pasyenteng walang malay. Siya ay isang amang nasasaksihan ang pagguho ng pamilyang kanyang binuo, pinapatay ng mga sugat na siya mismo ang may gawa. Sa labas dahan-dahang lumapit si Mateo kay Sofia. Umupo siya sa tabi nito, hindi na mayabang, hindi na galit. Tanging pagod at pagsisisi. Patawarin mo ako. Sofia, sabi niya, ang boses ay babasag. Tama ka. Naging duwag ako. Naging duwag kaming lahat. Mas madaling tumakbo at magtago sa trabaho kaysa harapin ang katotohanang nabigo namin siya. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Sofia ang kanyang kapatid na umamin ng pagkakamali. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin sa mga mata ni Mateo at nakita roon ang parehong sakit na nararamdaman niya. Hindi pa huli ang lahat. Kuya, sabi niya, ginagamit ang tawag na matagal na niyang hindi ginagamit. Nandyan pa si Papa. Baka ito ang pagkakataon nating itama ang lahat. Niyakap ni Sofia ang kanyang kapatid. Sa gitna ng malamig na hallway ng ospital, sa harap ng silid ng kanilang nag-aagaw buhay na ama, ang dalawang anak ng Montesilio ay nagsimulang maghilom. Hindi dahil sa gamot o pera, kundi dahil sa kapangyarihan ng katotohanan. Pumasok si Dr. Ramirez at nakita ang eksena. Tumingin siya sa loob ng silid at nakita si Elara na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang tango, isang tingin ng pag-unawa ang ipinukol ng doktor kay Elara. Nagsisimula na niyang maintindihan. Ang sakit ni Don Ricardo ay hindi matatagpuan sa kahit anong scan o x-ray. Ang sakit niya ay isang sugat sa kaluluwa, isang pilat na ngayon lang nagsisimulang magsalita. Bumalik ang doktor sa nurse's station at kinuha ang telepono. Tinawagan niya ang opisina ni Mateo. Cancel the flight to Switzerland, mariin niyang sabi. The patient is staying here. The treatment has just begun. Alam ni Dr. Ramirez na ang paghilom na kailangan ni Don Ricardo ay hindi matatagpuan sa pinakamagaling na ospital sa mundo. Matatagpuan ito
Sa loob mismo ng silid 703, sa pagitan ng isang ama at ng kanyang dalawang anak, na pinag-ugnay ng isang tahimik na tagalinis na nagdala hindi ng gamot, kundi ng alaala. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng isang bagong uri ng katahimikan sa VIP wing. Hindi na ito ang katahimikan ng paghihintay sa wala, kundi ang katahimikan ng maingat na pag-asa. Ang flight patungong Switzerland ay opisyal ng kinansela. Ang pagtatalo sa pagitan ni Mateo at Sofia ay napalitan ng isang pinagsamang pagbabantay. Madalas makikita silang dalawang magkatabing nakaupo sa labas ng silid. Hindi laging nag-uusap, ngunit ramdam ang pagiging magkasama. Si Elara ay patuloy sa kanyang trabaho, ngunit may pagbabago. Hindi na siya isang anino. Binabati na siya ni Sofia at Mateo. Minsan inaalok pa siya ni Sofia ng kape. Si Dr. Ramirez naman, sa tuwing makikita siya, ay binibigyan siya ng isang tipid na ngiti. Isang pagkilala sa isang bagay na hindi niya lubos maintindihan, ngunit kanyang nirerespeto. Ang pinakamalaking pagbabago ay nasa loob ng room 703. Bagamat nananatiling mahina, si Don Ricardo, mas madalas na siyang mulat. Ang kanyang mga mata ay sumusunod na sa mga aninong dumaraan. Minsan, kapag nagsasalita si Sofia tungkol sa kanilang kabataan, isang bahagyang nangiti ang sumusulpot sa kanyang mga labi. Ngunit ang anino ng pagdududa ay hindi pa tuluyang nawawala. Si Nurse Katrina, na nasaksihan ang lahat, ay lalong napuno ng inis at pagdududa. Para sa kanya ang lahat ng ito ay isang mapanganib na laro. Ang pagiging malapit ng pamilya sa tagalinis ay isang sampal sa kanyang profesionalismo. Ang impluwensya ni Elara ay isang banta sa kaayusang kanyang pinanghahawakan. Isang hapon, habang nag-aayos si Elara ng mga bulaklak na dinala ni Sofia para sa silid, pumasok si Nurse Katrina. Kailangan kong kunin ang botelya ng langis na ginamit mo noong isang araw, sabi nito, walang paligoy-ligoy. Ipinag-utos ng hospital administration na suriin ang lamanan niyan. Bakit po, tanong ni Elara bagamat alam na niya ang sagot? Dahil nag-file ako ng formal na report, diretsong sabi ni Nurse Katrina. Paggamit ng hindi autorisadong substance sa isang pasyente, endangering a patient's life. Kailangan nating malaman kung anong kemikal ang ipinahid mo sa kanya. Sa halip na matakot, isang kalmadong pagtanggap ang naramdaman ni Elara. Sige po, sabi niya. Kinuha niya ang maliit na botelya mula sa kanyang bag at iniabot ito. Wala po kayong makikitang masama dyan. Kinuha ni Nurse Katrina ang botelya na para bang isang ebidensya sa isang krimen at mabilis na umalis. Sa kanyang isipan ito na ang huling bala, ito na ang magpapatunay na siya ang tama at ang lahat ay nabubulag lamang sa isang pekeng himala. Kinabukasan ang araw ng paggising, maagang dumating si Elara. Sa kanyang pagpasok sa VIP wing, nasalubong niya si Sofia na tumatakbo papalabas ng silid. Ang muka ay naliligo sa luha, ngunit may ngiti. Elara, nagsalita siya malinaw. Sabi ni Sofia, niyakap siya ng mahigpit. Hinahanap ka niya. Pumasok si Elara sa silid. Nakaupo na sa kama, si Don Ricardo inaalala yan ng mga unan. Nakakabit pa rin ang ilang tubo, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Nakatingin ito sa kanya. Ikaw! Mahina ngunit malinaw na sabi ng matanda. Ang babaeng may dala ng amoy ng bukid. Napangiti si Elara, ang mga luha ay nagsimula na ring mamuo sa kanyang mga mata. Nagagalak po akong makita kayong gising, Don Ricardo. Ricardo na lang, sabi nito. Salamat sa hindi pagsuko. Sa mga sandaling iyon, ang pinto ay bumukas ng malakas. Pumasok si Nurse Katrina, kasunod ang HR officer at si Dr. Ramirez. Ang mukha ni Nurse Katrina ay puno ng tagumpay. Ayan, turo niya kay Elara. Nahuli niyo na siya. Muli siyang nakikipag-ugnayan sa pasyente. Tumingin ang HR officer kay Elara, handa nang magbitaw ng hatol. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang boses ang pumigil sa lahat. Tumigil kayo.
Ang boses ay mahina, ngunit may bigat ng awtoridad na hindi matatawaran. Si Don Ricardo, ang babaeng yan. Patuloy ng matanda, humihinga ng malalim sa pagitan ng mga salita. Ang nagligtas sa akin, hindi ang inyong mga makina, hindi ang inyong mga gamot na hindi ko maalala ang pangalan. Siya. Natigilan ang lahat. At ikaw, nurse, sabi ni Don Ricardo, ang mga mata ay nakatuon kay Katrina. Naririnig kita. Araw-araw, naririnig ko ang pagdududa mo, ang galit mo. Pero ni minsan hindi ko naramdaman sa iyo ang pag-aalaga. Tanging ang pagsunod sa utos. Namutla si Nurse Katrina. Sa sandaling iyon, nagsalita si Dr. Ramirez. Hawak niya ang isang piraso ng papel. Dumating na ang resulta ng laboratory test para sa langis, kalmado niyang sabi. At gaya ng inaasahan, wala itong mapanganib na sangkap. Ang laman Cocos nucifera o langis ng niyog at Euphorbia hirta na mas kilala bilang isang halamang gamot na matagal nang ginagamit para sa respiratory ailments at bilang pampakalma. Tumingin siya kay Nurse Katrina. Walang basehan ang iyong reklamo. Ang tanging endangered dito ay ang reputasyon ng isang inosenteng tao. Parang gumuho ang mundo ni Nurse Katrina. Ang kanyang huling bala ay naging isang patunay lamang ng kanyang mali siya. At may isa pa, dagdag ni Dr. Ramirez, lumingon sa HR officer. Kinausap ko ang ibang staff, ang nawawalang picture frame. Nakita ito ng isang kasamahan ni Elara na nahulog sa ilalim ng kama. Itinago niya para ibalik sa pamilya, pero nakalimutan niyang i-report agad. Malinis ang pangalan ni Elara Reyes. Ang bawat salita ay isang pako sa kabaong ng mga akusasyon. Tahimik na umiyak si Nurse Katrina, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Lumapit si Don Ricardo at hinawakan ang kamay ni Elara. Patawad sa lahat ng pinagdaanan mo sa ospital na ito. Sa pamilya ko. Tumingin siya sa kanyang mga anak na ngayon ay nasa loob na rin ng silid. Patawad sa inyo, mga anak. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ang pamilya Montesilio ay nagsimulang huminga muli at sa gitna ng lahat isang tahimik na tagalinis ang nagpatunay na ang tunay na paggising ay hindi lamang ang pagmulat ng mga mata, kundi ang pagbubukas ng isang pusong matagal nang nakasara. Ang hustisya ay naibigay hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng tahimik na katotohanan. Lumipas ang 2 linggo. Ang VIP wing ay unti-unti nang bumabalik sa dati nitong normal na ritmo, ngunit para sa mga taong sangkot sa kwento ni Don Ricardo, wala nang babalik sa dati. Si Nurse Katrina ay tahimik na inilipat sa ibang departamento, isang desisyon ng ospital upang maiwasan ang mas malaking iskandalo. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng isang aral sa buong palapag. Ang tunay na profesionalismo ay hindi nasusukat sa higpit ng pagsunod sa protokol, kundi sa lalim ng pakikiramay. Si Don Ricardo ay mabilis na nagpakita ng pagbuti. Sa tulong ng physical therapy, nagsimula na siyang makaupo sa isang silya sa tabi ng bintana. Ang kanyang pananalita ay mas malinaw na at ang kulay ay unti-unti nang bumabalik sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi pisikal. Ito ay nasa kanyang mga mata, isang bagong kislap ng pagpapahalaga sa buhay. Isang hapon, habang nagbabasa si Sofia ng libro, para sa kanya, marahan siyang pinatigil ng matanda. Sofia, anak, sabi niya, tawagin mo ang kuya mo. At hanapin mo si Elara. May gusto akong sabihin sa inyong tatlo. Nagtaka man si Sofia, sinunod niya ang utos. Hindi nagtagal nagtipon silang 4 sa loob ng silid. Si Mateo nakatayo malapit sa pinto, tila hindi pa rin komportable sa bagong sitwasyon. Si Sofia nakaupo sa tabi ng ama, at si Elara nakatayo nang may paggalang sa paanan ng kama. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Tiningnan niya ang kanyang mga anak. Alam kong marami akong pagkukulang sa inyo.
Pinalaki ko kayo sa isang mundong puno ng yaman pero kulang sa aruga. Pinalaki ko kayo para maging matatag pero hindi ko kayo tinuruang maging masaya. Ang aking pinakamalaking pagsisisi ay ang mga huling araw ng inyong ina. Pinili ko ang negosyo at ang pagsisising iyon ang sakit na unti-unting pumatay sa akin sa loob ng maraming taon. Ang pag-amin na iyon ay isang bombang sumabog sa katahimikan. Si Sofia ay napahagulgol, habang si Mateo naman ay napayuko, hindi makatingin sa ama. Patawad, sabi muli ng matanda. Pinapatawad ka na namin pa, sabi ni Sofia sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ang mahalaga, nandito ka pa. Lumapit si Mateo sa kama. Sa isang kilos na hindi inaasahan ng lahat, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Ako rin po pa, patawarin na niyo. Naging bulag ako sa galit. Ang eksenang yon ay sagrado, isang paghilom na matagal nang dapat nangyari. Tahimik na umatras si Elara, nais na bigyan sila ng espasyo. Ngunit pinigilan siya ng boses ni Don Ricardo. Elara, huwag kang umalis. Bahagi ka nito. Humarap ang matanda sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng utang na loob. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Iniligtas mo hindi lang ang buhay ko, kundi ang kaluluwa ng pamilya ko. Sabihin mo sa akin, ano ang maaari kong gawin para sa'yo? Umiling si Elara. Wala po, sir. Masaya na po akong makita kayong magkakasama. Hindi giit ng matanda. May pangarap ka ba? Isang bagay na matagal mo nang gustong gawin. Nag-isip si Elara. Naalala niya ang talaarawan ng kanyang lola. Naalala niya ang pagkamatay ng kanyang ama. Gusto ko po sanang matuto pa, mahina niyang sagot. Gusto ko pong maintindihan kung paano gumagana ang katawan. Gusto ko pong makatulong sa paraang opisyal para po wala nang manghuhusga. Nagkatinginan si Don Ricardo at Sofia, isang ngiti ng pag-unawa ang namutawi sa kanilang mga labi. Kung ganoon, sabi ng matanda, ako na ang bahala. Mula ngayon, ituturing kitang iskolar ng pamilya Montesilio. Mag-aaral ka ng nursing o caregiving, kahit anong kursong gusto mo. Lahat ng gastos sagot ko. Hindi makapaniwala si Elara. Pero sir, walang pero, sabi ni Don Ricardo. Ito ay hindi bayad utang. Ito ay isang investment sa isang taong nagturo sa akin ng tunay na halaga ng buhay. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, lumabas ng silid si Elara na tila lumulutang. Sa hallway nag-aabang si Mateo. Elara, tawag niya. Huminto si Elara, medyo naiilang pa rin sa presensya ng binata. Gusto ko lang humingi ng tawad. Sabi ni Mateo, sa wakas ay tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sa lahat ng nasabi ko, sa paraan ng pagtrato ko sa'yo, naging arogante ako at makitid ang isip. Patawarin mo sana ako. Ang sinseridad sa kanyang boses ay hindi maikakaila. Nakita ni Elara sa kanyang harapan, hindi ang mayabang na CEO, kundi isang lalaking nagsisikap itama ang kanyang mga pagkakamali. Pinapatawad ko na po kayo, Sir Mateo. Sagot ni Elara, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mateo na lang, sabi nito. At sa unang pagkakataon, ngumiti rin ito, isang ngiting nagpabago sa buong anyo ng kanyang mukha. Nag-alis ng bigat at pait. At salamat. Sa simpleng palitan ng mga salitang iyon, isang bagong koneksyon ang nabuo. Hindi pa ito pag-ibig, hindi pa pagkakaibigan, ngunit isang matibay na pundasyon ng respeto. Isang pag-unawa na pareho silang mga taong nasugatan na nagsisimula pa lang sa kanilang unang hakbang sa paghilom. Umuwi si Elara ng gabing iyon na may dalang balitang magpapabago sa kanyang buhay. Sa pagpasok niya sa kanilang barong-barong, nadatnan niya si Lola Elena na naghihintay. Ikinuwento niya ang lahat, ang pag-amin ni Don Ricardo, ang pagpapatawad ng magkapatid, at ang alok na scholarship. Naluha si Lola Elena hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katuparan ng isang panalangin. Sinabi ko sa iyo, apo, sabi nito habang yakap-yakap si Elara.
Ang pusong nagtatanim ng kabutihan ay palaging may aanihing biyaya. Sa gabing iyon natulog si Elara ng may kapayapaan sa puso. Ang mga anino ng pagdududa ay napalitan na ng sinag ng pag-asa. Alam niyang mahaba pa ang daan, ngunit ang mahalaga, nakahakbang na siya. Ang unang hakbang, at yun lang ang kailangan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin ng pagbabago ay umihip hindi lang sa buhay ni Elara, kundi sa buong pamilya Montesilio. Nakalabas na ng ospital si Don Ricardo. Bagamat kailangan pa rin niya ng tungkod, sa paglalakad ang kanyang sigla ay bumalik na higit pa sa dati. Ang kanyang mga araw ay hindi na ginugugol sa mga board meeting, kundi sa hardin ng kanilang mansyon, kung saan nagpatayo siya ng isang maliit na greenhouse para sa mga halamang gamot, isang proyekto na madalas niyang ikonsulta kay Elara. Ang Montesilio Holdings ay nasa ilalim na ng pamumuno ni Mateo, ngunit may bagong pilosopiya, people before profit. Si Mateo ay ibang tao na. Ang dating tigas ng kanyang muka ay napalitan ng isang kalmadong kumpiyansa. Mas madalas na siyang ngumingiti. Kasama si Sofia, inilunsad nila ang Estela Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga pamilya ng mga pasyenteng may malubhang karamdaman, nagbibigay hindi lang ng pinansyal na tulong, kundi pati na rin ng emosyonal na suporta. Ang dating magkapatid na hindi magkasundo ay naging matalik na magkaibigan at magkasangga. At si Elara, hindi na siya tagalinis. Tinupad ni Don Ricardo ang kanyang pangako. Si Elara ay nasa kalagitnaan na ng kanyang unang semestre sa isa sa pinakamagaling na nursing school sa bansa, isang buong iskolar ng Montesilio. Ang dating uniforme ng housekeeping ay napalitan na ng puting uniforme ng isang nursing student sa gisag ng isang pangarap na nagsisimula ng magkahugis. Isang Sabado ng umaga, habang nag-aaral si Elara sa aklatan ng universidad, nakatanggap siya ng isang text message. "Kumusta ang future head nurse ng Montemayor Medical baka? Gusto mong mag-break, dito ako sa labas. Dala ko ang paborito mong kape." Mateo na pangiti si Elara. Sa loob ng 6 na buwan ang kanilang respeto sa isa't isa ay namulaklak at naging isang magandang pagkakaibigan. Madalas siyang dalawin ni Mateo, hindi bilang isang mayaman na tagapagmana, kundi bilang isang kaibigang nag-aalala, laging handang makinig sa kanyang mga kwento tungkol sa anatomy at physiology. May isang bagay na namumuo sa pagitan nila, isang bagay na tahimik, hindi minamadali, ngunit totoo. Lumabas siya ng aklatan at nakita si Mateo na nakasandal sa kanyang kotse, hawak ang 2 tasa ng kape. Wala na ang dating aroganteng CEO. Ang nasa harapan niya ay isang lalaking simple na kangiti. "Salamat dito," sabi ni Elara, tinatanggap ang kape. "Kamusta ang pag-aaral?" "Nahihirapan ka ba?" tanong ni Mateo. "Medyo po." "Mateo," sabi ni Elara, medyo hindi pa rin sanay na tawagin ito sa pangalan. "Pero masaya. Pakiramdam ko nasa tamang lugar na ako." "Alam mo," sabi ni Mateo, sumeryoso ang mukha, "madalas kong iniisip. Kung hindi ka dumating sa buhay namin, siguro ngayon, wala na si Papa. At kami ni Sofia, baka hindi na rin kami nag-uusap. You didn't just heal my father, Elara. You healed all of us." Ang mga salitang iyon and iyon ay nagbigay ng kakaibang init sa puso ni Elara. Siguro po hindi lang ako. Tayong lahat po ay naghilom dahil handa na tayong magpatawad. Naglakad-lakad sila sa campus. Ang kanilang pag-uusap ay magaan, puno ng mga pangarap para sa hinaharap. Bago sila maghiwalay, may iniabot si Mateo na isang maliit na sobre kay Elara. "Ano to?" tanong niya. "Imbitasyon. Sa susunod na linggo magkakaroon ng dedication ceremony. Ang dating VIP wing ng Montemayor. May bago ng pangalan," sabi ni Mateo, may pilyong ng ngiti. "Gusto ni Papa na nandoon ka." Dumating ang araw ng seremonya. Ang buong VIP wing ay pinalamutian. Naroon ang mga opisyal ng ospital, mga miyembro ng board, at ang pamilya Montesilio. Tumayo si Don Ricardo. Sa harap ng lahat, mas malakas, mas masigla. "Marami sa inyo ang nakasaksi sa aking pagbagsak at muling pagbangon sa loob mismo ng mga pader na ito.
Panimula niya. Natutunan ko rito na ang pinakamahusay na teknolohiya ay walang silbi kung wala itong puso. Kaya't bilang pagkilala sa aral na yon at sa isang taong nagturo sa amin nito, ang VIP wing na ito ay mula ngayon ay tatawaging the Elara Reyes Wing for Holistic Healing. Hinila niya ang isang tali at isang bagong plaque ang lumabas. Hindi makapagsalita si Elara. Ang kanyang pangalan inukit sa tanso ay nakasabit na ngayon sa lugar kung saan dati siyang nagpupunas lamang ng sahig. Niyakap siya nina Sofia at Don Ricardo. Ang mga tao ay nagpalakpakan. Sa gitna ng lahat hinanap ng kanyang mga mata si Mateo. Nakatayo ito sa di kalayuan nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng paghanga at isang damdaming mas malalim pa sa pagkakaibigan. Nang matapos ang seremonya, lumapit si Elara kay Lola Elena na nasa isang sulok tahimik na lumuluha sa tuwa. Nay, para po sa inyo, ito, bulong ni Elara. Hinaplos ng matanda ang kanyang pisngi. Hindi apo, para iyan sa'yo at sa lahat ng mga tulad mo na hindi sumusuko sa pagtatanim ng kabutihan. Tumingin si Elara sa bintana, sa parehong bintana kung saan dati niyang pinupunasan ang alikabok. Sa labas ang araw ay papalubog, nag-iiwan ng kulay ginto at rosas sa kalangitan. Isang bukang liwayway. Alam niyang hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento. Ito ay isang simula. Simula ng pag-aaral, simula ng pagtulong sa mas maraming tao, at marahil, simula ng isang bagong pag-ibig. Ang dating tagalinis na may mga kamay na tahimik ay natagpuan na ang kanyang boses. At ang boses na yon ay isang awit ng pag-asa, isang uyayi na hindi lang nagpapatulog kundi gumigising sa mga pusong matagal nang nahihimbing. Ang seremonya ay simple, ngunit marangal. Ang plaque na may nakaukit na pangalang The Elara Reyes Wing for Holistic Healing ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng hallway. Habang dumadaloy ang palakpakan si Elara, na nakatayo sa tabi ng pamilya Montesilio, ay nakaramdam ng isang halo ng pasasalamat at isang hindi maipaliwanag na kaba. Ang pangalan niya sa pader ay hindi lang isang karangalan, isa itong pangako, isang responsibilidad na tila mas mabigat pa sa lahat ng timba ng tubig na binuhat niya sa buong buhay niya. Pagkatapos ng seremonya, habang nag-uusap ang mga bisita, naramdaman ni Elara ang mga sulyap. May mga ngiting sinsero, ngunit mayroon ding mga tinging mapanuri. Narinig niya ang bulungan ng dalawang doktor sa di kalayuan. Isang marketing gimmick. Maganda pakinggan, pero anong kwalifikasyon niya, sabi ng isa. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Baka gawin kanyang pasyente at painumin ng pinakuluang damo. Sagot ng kasama nito, sinundan ng mahinang pagtawa. Ang mga salitang yon, kahit pabulong ay tumusok sa puso ni Elara. Napayuko siya at ang bigat ng kanyang bagong posisyon ay nagsimulang dumagan sa kanya. Huwag mo silang pansinin, bulong ni Mateo na tila nabasa ang kanyang isipan. Lumapit ito sa kanya, dala ang isang baso ng juice. Ang mga taong hindi kayang lumikha ay laging abala sa pagpuna. Pero, paano kung tama sila, mahinang sagot ni Elara? Isa lang akong estudyante, Mateo. Hindi pa nga ako nangangalahati sa unang semestre ko. Hindi ang diploma mo ang pinarangalan natin, Elara, kundi ang puso mo, mariing sabi ni Mateo. At iyon kahit kailan hindi sila magkakaroon noon. Kahit paano gumaan ang loob ni Elara. Ngunit alam niyang ito pa lang ang simula. Kinabukasan sa nursing school ang balita ay kumalat na. Ang ilang kaklase niya ay binati siya, ngunit ang iba ay tinitingnan siya nang may halong pagkainggit at pagdududa. Sa kalagitnaan ng klase nila, sa pharmacology, isa sa pinakamahirap na asignatura, tinalakay ng kanilang propesora, si Dr. Alcaraz, isang babaeng kilala sa kanyang talino at pagiging istrikto ang tungkol sa kahalagahan ng evidence-based practice. Sa medisina, walang lugar ang haka-haka swerte o mga kwentong bayan.
Sabi ni Dr. Alcaraz, ang mga mata ay tila nakatuon kay Elara. Ang bawat gamot, bawat procedure ay dapat dumaan sa masusing pag-aaral at clinical trials. Ang isang buhay ay hindi pwedeng ipagkatiwala sa kutob lamang. Tandaan ninyo yan. Ramdam ni Elara na ang bawat salita ay isang patama sa kanya. Pakiramdam niya ay lumiliit siya sa kanyang upuan. Ang kaalamang minana niya kay Lola Elena, ang parehong kaalaman na nagligtas kay Don Ricardo, ay ngayon itinuturing na kwentong bayan. Samantala, si Mateo ay nahaharap sa sarili niyang laban. Sa isang emergency board meeting, hinarap niya ang galit ng ilang miyembro ng board sa pangunguna ni G. Velasco, isang matandang kasosyo ng kanyang ama. Mateo, a new wing named after a janitress, an entire foundation based on a single miracle. Sarkastikong sabi ni G. Velasco, "This is sentimental nonsense. Ang ating mga stockholder ay nag-i-invest sa isang medical institution, hindi sa isang charity. Ang mga desisyon mong ito ay nagpapahina sa imahe ng kumpanya bilang isang sentro ng siyensya at teknolohiya. Ang imahe na yan ay walang silbi kung hindi nito kayang magpagaling ng sarili," nitong tagapagtatag kalmadong sagot ni Mateo. Ang ginagawa natin ay hindi pag-abandona sa siyensya. Ito ay pagyakap sa isang mas malawak na pananaw ng paghilom. At naniniwala akong ito ang kinabukasan. Kinabukasan o ang simula ng pagbagsak ganti ni J. Velasco. Pag-isipan mo, Mateo, marami sa amin ang hindi sang-ayon sa direksyong ito. Pag-uwi ni Elara ng gabing iyon dala, ang bigat ng mga libro at ng mga salita ni Dr. Alcaraz, nadatnan niya si Lola Elena sa kanilang hardin nag-aayos ng mga tanim na lagundi. Ang isang halaman na po, sabi ng matanda, na tila nabasa ang nasa isip niya, ay hindi kailangang ipaliwanag ang sarili niya sa isang pader na bato. Ang kailangan lang niyang gawin ay mag-ugat ng malalim at hayaang ang kanyang dahon ang magpatunay ng kanyang halaga. Niyakap ni Elara ang kanyang lola. Sa gitna ng bagong mundo ng mga terminolohiyang medikal at mga mapanuring mata, ang simpleng karunungan ng lupa ang muli niyang naging kanlungan. Ang pangalan niya ay nasa pader na. Ngayon, kailangan niyang patunayan na ang kanyang mga paa ay nananatiling nakatapak sa lupa. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang mahirap na sayaw para kay Elara, isang sayaw sa pagitan ng dalawang mundo. Sa umaga ang kanyang isipan ay puno ng mga scientific name, ng gamot, ng mga komplikadong proseso ng katawan at ng mga teoryang medikal na pinipilit niyang isaulo. Sa gabi, ang kanyang mga kamay ay bumabalik sa lupa sa pag-aalaga ng kanilang hardin, sa pag-amoy ng mga dahon, sa karunungang dumadaloy sa kanyang dugo. Si Dr. Alcaraz ay naging isang anino sa kanyang buhay akademiko. Hindi siya masama, ngunit hindi rin siya mabait. Siya ay patas sa isang paraang halos brutal. Sa tuwing recitation, palaging si Elara ang una niyang tinatawag. "Miss Reyes," sabi nito isang araw sa gitna ng klase, "ang boses ay matining. Dahil ang pangalan mo na ay simbolo ng holistic healing. Maaari mo bang ipaliwanag sa klase ang molecular mechanism ng isang herbal supplement, halimbawa, St. John's wort, at ang interaction nito sa selective serotonin reuptake inhibitors?" Ang tanong ay parang isang patibong. Ito ay teknikal komplikado at idinisenyo upang ipakita ang agwat sa pagitan ng tradisyonal na kaalaman at modernong parmasyutiko. Natigilan si Elara. Alam niya ang gamit ng St. John's wort mula sa kwento ng kanyang lola, pampakalma, pampasaya, ngunit ang molecular mechanism ay isang lengguwaheng banyaga sa kanya. "Hindi ko po alam, ma'am, ang eksaktong molecular mechanism," amin niya, ang boses ay mahina. "Ang alam ko lang po mula sa turo sa akin ay hindi ito dapat isinasabay sa ibang gamot dahil..." Nag-isip siya kung paano isasali ng turo ng kanyang lola. Nag-aagawan po sila ng lakas sa loob ng katawan. Isang mahinang tawanan ang narinig mula sa ilang kaklase.
Nag-aagawan ng lakas ulit ni Dr. Alcaraz walang emosyon. Isang napaka-poetic na paliwanag, Miss Reyes. Ngunit sa mundong ito, kailangan natin ng siyensya, hindi ng tula. Ang tamang sagot ay dahil ito ay isang CYP3A4 enzyme inducer na nagpapabilis sa metabolismo ng maraming gamot, kabilang na ang SSRIs, kaya't bumababa ang kanilang bisa. Maupo ka. Umupo si Elara, ang kanyang muka ay nag-iinit sa hiya. Ang aral ay malinaw. Ang kaalaman niya ay hindi sapat dito. Ang puso, gaano man kadalisay, ay hindi makakasagot sa isang multiple choice exam. Nagsimula siyang magduda. Kaya niya ba talaga ito? O isa lang siyang impostor na pinalad? Sa kabilang banda, si Mateo ay abala sa pagpapatibay ng kanyang sariling posisyon. Upang labanan ang pagdududa ng board, nag-organisa siya ng isang Health and Wellness Summit kung saan inimbitahan niya hindi lang ang mga doktor, kundi pati na rin ang mga kilalang eksperto sa nutrisyon, alternatibong medisina, at mental health. Kung hindi nila kayang intindihin ang konsepto, paliwanag niya kay Sofia sa isang planning meeting kung gayon dadalhin natin ang mga eksperto para ipaintindi sa kanila. Ang summit ay isang malaking sugal. Kung magiging matagumpay ito, mapapatibay nito ang bagong direksyon ng ospital. Kung mabibigo ito, ang magiging huling pako sa kanyang kabaong bilang CEO. Sa gitna ng kanilang mga personal na laban, sina Elara at Mateo ay naghahanap ng sandali para sa isa't isa. Isang gabi pagod, mula sa maghapong pag-aaral, naglalakad si Elara sa campus nang makita niya si Mateo na naghihintay sa labas. Mukhang kailangan mo ng pahinga, sabi nito. Inabot sa kanya ang isang maliit na paper bag. Pasalubong. Sa loob ay isang tasa ng mainit na tsokolate at isang maliit na libro, Clinical Aromatherapy for Nursing. Nakita ko lang, sabi ni Mateo medyo nahihiya. Naisip ko baka makatulong sa'yo na i-connect ang dalawang mundo mo. Ang simpleng regalo na yon ay mas mahalaga pa kay Elara kaysa sa kahit anong mamahaling bulaklak. Iyon ay isang tanda ng pag-unawa. Iyon ay isang pagkilala sa kanyang pinagdadaanan. Salamat, sabi niya, at sa pagkakataong yon, ang nangiti niya ay umabot sa kanyang mga mata. Umupo sila sa isang bench tahimik na iniinom ang kanilang mga inumin habang ang mga ilaw sa campus ay isa-isang sumisindi. Nahihirapan ako, Mateo, pag-amin ni Elara. Pakiramdam ko, kailangan kong mamili sa pagitan ng mga ugat ko at ng mga aklat na binabasa ko. Bakit kailangang mamili, tanong ni Mateo? Di ba't ang pinakamatibay na puno ay may mga ugat na malalim at mga sangang mataas abot ang araw? Baka hindi mo kailangang iwanan ang isa para sa isa. Baka ang kailangan mo lang ay hanapin ang tulay sa pagitan nila. Ang mga salita ni Mateo ay nagbigay ng liwanag sa isipan ni Elara. Tama siya. Ang layunin niya ay hindi ang talikuran ng karunungan ni Lola Elena, kundi ang bigyan ito ng boses na maiintindihan ng mundo ni Dr. Alcaraz. Kinabukasan bumalik siya sa aklatan ng may bagong determinasyon. Hinanap niya ang lahat ng libro at journal tungkol sa ethnobotany, medical anthropology at phytochemistry. Nagsimula siyang gumawa ng isang listahan. Sa isang column ang pangalan ng halaman na alam niya. Sa kabilang column ang scientific name nito. At sa pangatlo, ang mga chemical compound na responsable sa epekto nito. Ang lagundi ay naging Vitex negundo. Ang tawa-tawa ay naging Euphorbia hirta. Ang pampakalma ay naging anxiolytic properties. Ang nag-aagawan ng lakas ay naging enzymatic competition. Hindi niya tinatalikuran ang kanyang mga ugat. Sa halip, binibigyan niya ito ng mga sangang aabot sa wika ng siyensya. Ang sayaw sa pagitan ng dalawang mundo ay hindi na isang laban. Ito ay nagiging isang harmonya. At sa prosesong yun, hindi lang siya natututo kung paano maging isang nurse. Natututunan niya kung paano maging si Elara Reyes, ang tulay sa pagitan ng mga ugat at mga aklat. Ang linggo ng Health and Wellness Summit ay dumating na may dalang bigat at pananabik. Para kay Mateo, ito ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang pamumuno.
Para kay Elara ito ay isang pagkakataong ilatag ang tulay na kanyang binubuo. Inimbitahan siya ni Mateo na maging bahagi ng isang panel discussion sa huling araw ng summit kasama ng mga doktor at iba pang eksperto. Ang paksa, Bridging Traditional Knowledge and Modern Medicine. Ang ideya ay nagmula kay Sofia, ngunit buong puso itong sinuportahan ni Mateo. Nang malaman ito ni Dr. Alcaraz, hindi niya naitago ang kanyang pagkadismaya. Sa klase bago ang final exams, tila mas naging mahigpit ang kanyang pagtuturo. Isang araw tinawag niya si Elara pagkatapos ng klase. Miss Reyes, sabi nito, ang boses ay walang bahid ng init. Nakarating sa akin na ikaw ay magiging isa sa mga speakers sa summit bilang isang first-year student. Opo, mamagalang na sagot ni Elara. Nais ko lang ipaalala sa iyo, patuloy ng propesora, na ang entablado ay hindi isang silid-aralan. Ang bawat salitang bibitawan mo roon ay may bigat. Maari itong magbigay ng maling pag-asa sa mga pasyente o magpahamak sa kanila. Umaasa akong naiintindihan mo ang responsibilidad na kaakibat ng pangalan mo sa pader ng ospital na iyon. Hindi ito isang pagbabanta, kundi isang seryosong babala. Ramdam ni Elara ang bigat sa bawat salita. Naiintindihan ko po, ma'am, at gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat. Ang babala ni Dr. Alcaraz ay nagtulak kay Elara na maghanda ng husto. Gabi-gabi pagkatapos ng kanyang pag-aaral para sa finals, binubuhos niya ang kanyang oras sa paghahanda para sa panel. Hindi siya nagsulat ng isang speech na puno ng mga kwentong bayan. Sa halip ginamit niya ang kanyang natutunan sa aklatan. Pinagsama niya ang mga kwento ni Lola Elena at ang mga scientific journal na kanyang binasa. Ang bawat halamang gamot na kanyang babanggitin ay may katumbas na scientific name at isang maikling paliwanag sa mga aktibong sangkap nito. Inihanda niya ang kanyang sarili na magsalita, hindi bilang isang albularyo, kundi bilang isang mag-aaral ng dalawang mundo. Samantala, ang pressure kay Mateo ay tumitindi. 2 araw bago ang summit, ipinatawag siya ni G. Velasco at ng ilang miyembro ng board. May balita kaming nakarating, Mateo, sabi ni G. Velasco. Hawak ang isang kopya ng programa ng summit. Isasama mo sa isang panel discussion ang isang nursing student. Ang babaeng iyon na dahilan ng lahat ng kaguluhang ito. Ito ba ay isang medical summit o isang personal na pagdiriwang? Si Miss Reyes ay naroon bilang simbolo ng ating bagong direksyon. Matatag na sagot ni Mateo. Isang direksyon na naniniwala sa holistic na pagtingin sa pasyente. Simbolo, tumawang mapakla si G. Velasco. Mateo, kung ang summit na ito ay hindi magdulot ng positibong resulta at ang ibig kong sabihin ay pinansyal na interes at pagtaas ng tiwala mula sa medical community, maghahain ako ng mosyon para sa isang boto ng no confidence sa iyong pamumuno sa susunod na stockholders meeting. Isang direktang banta. Ang kinabukasan ni Mateo bilang CEO ay nakasalalay na ngayon sa tagumpay ng summit. Nang gabing iyon, tinawagan ni Mateo si Elara. Ang boses niya ay pagod. Kumusta ang paghahanda mo, tanong niya. Kinakabahan pag-amin ni Elara. Pakiramdam ko ang buong buhay ko at ang lahat ng itinuro sa akin ni Lola ay pag-uusapan at huhusgahan sa loob ng 15 minuto. Alam ko ang pakiramdam, sagot ni Mateo. Ang buong karera ko ay nakasalalay sa 3 araw na ito. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila, isang pag-unawa sa bigat ng pasanin ng bawat isa. Gawin lang natin ang pinakamahusay na kaya nating, Mateo, sabi ni Elara. Ang boses ay puno ng isang kapayapaang tila wala si Mateo sa mga sandaling iyon. Ang mga bagay na totoo at tama ay palaging may paraan para lumabas kahit gaano pa karaming unos ang dumaan. Ang simpleng pananalig sa boses ni Elara ay tila isang pampakalma kay Mateo. Salamat, Elara, sabi niya. Salamat.
Ang araw ng summit ay nagsimula. Ang unang 2 araw ay naging matagumpay. Dumagsa ang mga delegado. Naging positibo ang coverage ng media. Ngunit ang lahat ay nag-aabang sa huling araw sa panel discussion na kinabibilangan ni Elara. Sa araw na yon, isa pang unos ang dumating. Isang malaking medical journal ang naglabas ng isang editorial na tumutulig sa dumaraming trend ng pagtangkilik sa pseudoscience sa mga kilalang ospital at bagamat hindi pinangalanan, malinaw na ang Montemayor Medical Center ang tinutukoy. Ang artikulo ay mabilis na kumalat online, nagdagdag ng gasolina sa apoy na sinusubukang patayin ni Mateo. Pumasok si Elara sa auditorium, hawak ang kanyang mga note card, ang puso niya ay kumakabog. Nakita niya ang daan-daang mukha na nakatingin sa entablado, mga doktor, mga nurse, mga estudyante at mga miyembro ng board. Nakita niya si G. Velasco na nakaupo sa unahan, ang mukha ay seryoso. At sa isang sulok, nakita niya si Dr. Alcaraz, nakatayo ang mga braso, ay nakakrus naghihintay. Ito na ang unos. At kailangan niyang tumayo sa gitna nito, hindi bilang isang simbolo, hindi bilang isang himala, kundi bilang isang babaeng naniniwala na ang paghilom ay nagsisimula kapag ang mga ugat at mga aklat ay sa wakas ay nag-usap. Ang entablado ay maliwanag, ngunit para kay Elara, ang buong auditorium ay tila nagdilim at lumiit hanggang sa tanging ang mga mukha sa panel at ang mikropono sa kanyang harapan na lamang ang kanyang nakikita. Sa kanyang kanan ay si Dr. Castillo, isang respetadong oncologist na may bukas na isipan. Sa kanyang kaliwa ay si Dr. Paredes, isang pharmacologist na halatang may pag-aalinlangan. At sa gitna ang moderator. Ang usapan ay nagsimula sa mga technical na diskusyon. Pinag-usapan nila ang clinical trials, ang double-blind studies, ang pangangailangan para sa standardisasyon ng herbal medicine. Si Elara ay tahimik lamang na nakikinig, hinihintay ang kanyang pagkakataon, ang kanyang mga kamay ay malamig sa ibabaw ng kanyang mga note card. At ngayon, sabi ng moderator, nais nating marinig ang pananaw ni Miss Elara Reyes. Miss Reyes, ang iyong karanasan ay kakaiba. Ano para sa iyo ang tunay na ugnayan sa pagitan ng kaalamang minana at ng modernong medisina? Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang buong auditorium ay tila huminto sa paghinga. Kinuha ni Elara ang mikropono. Ang unang mga salita ay tila ayaw lumabas. Ngunit pagkatapos, nakita niya si Mateo sa gilid ng entablado. Tumango ito sa kanya, isang tahimik na pagsuporta. Nakita niya sa kanyang isipan ang mukha ni Lola Elena. Huminga siya ng malalim. Magandang hapon po, panimula niya, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Ako po ay hindi isang doktor o isang siyentista. Ako po ay isang mag-aaral. Isang mag-aaral ng nursing at habambuhay na mag-aaral ng aking lola. Madalas po nating iniisip na ang tradisyonal at modernong medisina ay magkalaban, na kailangan nating mamili. Ngunit mula sa aking munting karanasan, natutunan ko po na hindi sila magkaaway. Sila po ay magkaibang wika na nagsasabi ng iisang kwento, ang kwento ng paghilom. Tumingin siya sa audience. Ang modernong medisina, ang siyensya ay nagbibigay sa atin ng ano at paano. Ano ang sakit? Paano ito gumagana? Paano natin ito susugpuin? Ito po ang wika ng mga aklat. Ang wika ni na Dr. Alcaraz, isang wikang mahalaga at makapangyarihan. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Dr. Alcaraz sa sulok. Isang kislap ng sorpresa. Ngunit ang tradisyonal na kaalaman, patuloy ni Elara, ang kaalaman ng ating mga ninuno, ay nagbibigay naman sa atin ng bakit. Bakit nagkasakit ang tao? Hindi lang sa pisikal, kundi sa emosyonal at espiritual. At higit sa lahat, tinuturuan tayo nitong sino? Sino ang taong nasa harapan natin? Ano ang kanyang kwento? Ano ang kanyang takot? Ano ang kanyang pag-asa?
Ito po ang wika ng mga ugat. Ang karanasan ko kay Don Ricardo Montesilio ay hindi isang himala. Ito po ay isang simpleng halimbawa ng pakikinig. Habang abala ang lahat sa pagbasa ng mga resulta ng makina, may isang pusong sumisigaw na hindi naririnig. Ang ginawa ko po ay hindi magpagaling. Ang ginawa ko po ay makinig. Kinuha niya ang isang note card. Ang Vitex Negundo o Lagundi na ginagamit natin sa ubo ay meron pong mga compound na tinatawag na flavonoids at alkaloids na napatunayang may anti-inflammatory at bronchodilator effects. Ang Euphorbia hirta o tawa-tawa ay may quercetin na nakakatulong sa platelet production. Ang mga ito po ay hindi kwentong bayan. Ito po ay siyensya na matagal nang alam ng ating mga ninuno bago pa man natin ito nabigyan ng mga komplikadong pangalan. Ang tulay sa pagitan ng dalawang mundo ay wala sa pagtatalo kung sino ang mas magaling. Ang tulay ay nasa paggalang sa datos ng siyensya at paggalang sa karunungan ng karanasan. Ang tulay ay ang pasyente mismo. Dahil sa huli ang pasyente ay hindi isang kaso na kailangang pag-aralan. Siya ay isang taong kailangang alagaan. Ibinaba niya ang mikropono. Isang sandali ng ganap na katahimikan ang bumalot sa auditorium. Pagkatapos, isang tao ang nagsimulang pumalakpak. Si Dr. Castillo ang oncologist sa tabi niya. Sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang sa ang buong auditorium ay umugong sa palakpakan. Hindi ito isang palakpak ng paghanga sa isang himala, kundi isang palakpak ng pag-unawa sa isang malalim na katotohanan. Nakita ni Elara si G. Velasco hindi pumapalakpak ngunit hindi na rin nakasimangot. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na pag-iisip. At si Dr. Alcaraz, sa kauna-unahang pagkakataon, ay may bahagyang nangiti sa kanyang mga labi, isang ngiti ng respeto. Pagbaba niya ng entablado, sinalubong siya ni Mateo. Walang salitang namutawi. Niyakap na lamang siya nito nang mahigpit. I'm so proud of you, bulong nito. Ang summit ay idineklarang isang malaking tagumpay. Ang editorial na tumuligsa sa kanila ay tila nawalan ng bigat. Kinabukasan maraming doktor sa ospital ang bumati kay Elara, hindi na bilang isang mascot, kundi bilang isang kasamahan. Sa klase ng pharmacology, noong Lunes, bago magsimula si Dr. Alcaraz, tumingin ito sa buong klase at ang kanyang mga mata ay huminto kay Elara. Bago tayo magsimula, sabi ng propesora, nais kong sabihin na ang pinakamagaling na practitioner ay hindi lang yung may alam sa libro. Sila yung mga marunong makinig at marunong matuto kahit sa mga lugar na hindi inaasahan. Class, let's begin. Iyon lang. Ngunit para kay Elara ang mga salitang iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong medalya. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya kasama si Lola Elena sa kanilang hardin, tinitingnan ang mga bituin, isang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang laban ay hindi pa tapos at ang pag-aaral ay magpapatuloy. Ngunit alam na niya ngayon kung sino siya. Siya si Elara Reyes. Hindi lang tagapagmana ng mga ugat, hindi lang mag-aaral ng mga aklat. Siya ang hardinero, maingat na pinagsasama ang dalawa, naghihintay na mamukadkad ang tunay na paghilom. At sa tabi niya si Mateo, na hindi na lang isang CEO na naghahanap ng resulta kundi isang taong natututo na ring magtanim. Ang bukang liwayway ay dumating na at ang umaga ay nangangako ng isang magandang ani.